Sa gilid ng munting bayan ng Liliw sa Laguna, may isang maliit na kubo sa tabi ng gubat na gawa sa sariwang kahoy ng pino. Hindi bago, ngunit hindi rin luma, isang maayos na bahay pahingahan na may maliit na paliguan na niluluto sa kahoy ang init. Sa loob, may maliit na silid na may fireplace, at isang malaking palanggana kung saan pwedeng magbabad sa mainit na herbal na timpla habang nakatitig sa mga bituin. Dito dadalhin ni Mara si Luningning, ang kanyang asawa, para magpalipas ng isang gabi, isang pahinga mula sa nakakapagod na linggo na puno ng trabaho, bayarin at mga problema sa Maynila. Naglakbay sila mula sa kanilang bahay sa Makati papunta sa Liliw. May dalang malamig na mga inumin at mga pagkain na gawa sa kanilang sariling kusina. Hindi sila nag-iisa, sasamahan sila ni Dino at Vicky, matagal ng mga kaibigan na parang pamilya na rin. Madalas silang magkasama, minsan ay nagbakasyon pa sa Batangas ng 4 sila, walang arte, walang drama, puro saya lang. Pero gaya ng palaging nangyayari, kapag sobra ang kasimplehan, may panganib na mawala ang pag-iingat. Dumating si Dino gaya ng dati, nakasuot ng simpleng puting t-shirt na may nakasulat na Hari ng Kamayan, sinelas na may medyas, at may hawak na bote ng lambanog sa kamay. Kasama niya si Vicky, isang payat na babae na may mahabang mga binti, nakasuot ng maikling jacket na halos hindi man lang nagsara, na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa at ang pagsikat sa mga mata ng mga lalaki. Hindi niya itinatago ang kanyang ganda. Si Luningning, sa tabi ni Vicky, ay tila tahimik at mahinhin, ngunit sa mga ngiti niya ay may tagong apoy na hindi agad halata. Handa na ba kayo magbabad sa pawis, mga bes? Tanong ni Dino habang nilalapag ang mga gamit sa tabi ng kubo. Handa, higit pa sa dati, sagot ni Vicky, na habang naglalakad palabas ng paliguan ay mumiti sa lalim ng kanyang mga mata para kay Mara. Huwag kang magtangka manlait, dagdag niya na may halong biro at hamon. Nag-umpisa silang magpainit ng paliguan. Nilagay nila ang mga halamang gamot, manzanilla, mint, at thyme, na siyang pampainit at pamparelax. Unti-unting nag-umpisang bumuga ng singaw ang paliguan, parang naglalaban ang malamig na hangin sa init ng kahoy. Sa gitna ng init, nagsimula silang mag-inuman, isang shot para sa pagkikita, para sa kalusugan, para sa gabi. Napapansin ko, si Mara ipalihim na nakatingin kay Vicky, bungad ni Dino habang nakatingin sa tabi. Tunay na hindi tinatago ang pansin. Alam ko yan, besh. Gustong-gusto niyang mapansin, kahit bawal, hindi sinagot ni Mara ang biro, ngunit alam niyang totoo iyon. Hindi siya masyadong nagpapakita ng damdamin, pero ang pagtingin niya kay Vicky ay higit pa sa simpleng pagkakaibigan, isang kakaibang kiliti ng kuryosidad at pagsubok. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang mga babae. Nakasuot ng malalambot na robe, walang sapatos, ang buhok ni Luningning basa pa, at may banayad na pula sa kanyang mga pisngi. Si Vicky naman ay nakaroble rin, pero halatang hindi niya sinara ito, gaya ng dati, para ipakita ang kanyang katawan sa sinumang manonood. Handa na ba kayo sa singaw? Sigaw ni Dino mula sa loob, higit pa sa dati, sagot ni Vicky habang nakatingin kay Mara, na maihalong panunukso. Unti-unting pumasok sila sa maliit na silid na puno ng singaw, mainit, basa, at halos hindi na makahinga sa kapal ng hangin. Sila'y naupo sa magkabilang dulo ng kahoy na bangko, si Dino sa dulo, si Mara sa itaas, at ang mga babae ay nasa gitna. Ang katawan nila ay basa, ang mga butas ng balat ay naglalabas ng maliliit na patak ng pawis na kumikislap sa mahinang ilaw. Dino ang pinakaaktibo, tinatamaan ng init ang kanyang katawan na parang nagre-rebelde sa init ng pugon. Si Luningning ay nakadikit sa kanya, ang kanyang mga balakang ay bahagyang nakahawak sa akin. Naramdaman ko ang pag-alo ng init sa balat niya, ang bawat patak ng pawis na dumudula sa kanyang likod. Sa kabilang dulo, si Vicky ay nakaupo ng diretsyo, may kalahating nakapikit na mga mata, tila inuulit sa sarili ang mga lihim na hindi niya sasabihin. Magpapahiram ako ng walis, sabi ni Dino bigla. Tumayo at dahan-dahang binaliktad si Luningning, pinahiga ito na nakadapa sa bangko. Napangiti siya ng bahagya, hindi tumanggi, komportable ka ba dyan, mahal? Tanong ni Dino, na iniiwan ang kanyang kamay ng bahagya sa balakang ni Luningning ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Tumingin ako kay Vicky, at siya ay nakatingin sa akin ng walang pag-iwas, sa labas, para magpalamig. Umupo kami sa gilid ng paliguan. Ang mga babae ay nasa tubig, ang liwanag ng lampara ay dumadaloy sa kanilang mga balikat, liig, at collarbone, na parang eksena sa pelikula. Maglaro tayo ng isang laro, panukala ni Vicky. Bawat isa, sabihin ang isang bagay na gusto mong subukan pero natatakot kang aminin. Tumingin ako kay Luningning. Nagulat siya, ngunit hindi natakot.
Ikaw muna, dahil ikaw ang may-ari ng bahay, sabi ni Dino. Si Vicky ay nilamig ang mga labi at nagsimulang magsalita, na tila binubuo ang kanyang mga salita bago sabihin. Minsan naiisip ko kung ano kaya kung palitan natin ang katawan, ang mga pagnanasa, o kahit ang mga lalaki. Subukan lang, tahimik na pumalit ang bawat isa, at ramdam na ramdam ko ang tensyon na unti-unting nagiging matindi. Alam ko, hindi na ito basta laro. Ang mga tingin namin ay tila kuryente, at bawat isa ay naglalakad sa gilid ng isang hindi matatag na tulay, handang bumagsak o makatawid. Pagbalik sa loob, ang init at singaw ay nagdala ng kakaibang pakiramdam. Parang isang lihim na bulong sa pagitan namin. Si Vicky ay nagsabing, sa pagkakataong ito, ang mga lalaki ang magpapainit sa mga babae. Habang nilalakad ni Dino si Luningning gamit ang walis, naramdaman ko ang kakaibang pag-init hindi lang dahil sa singaw, kundi sa mga tingin na hindi na maitago. Lumabas ako upang magpalamig, nakaupo sa bangko at nilapatan ng hangin ang aking balat habang iniisip ang nangyayari. Dumarating si Vicky na tila walang saplot maliban sa tuwalya, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa dilim. Napapasok ka ba? Tanong niya. Hindi, parang sobrang init, sagot ko. Umupo siya sa tabi ko, bahagyang nakadikit. Hindi ko inakala na ganito kakahinhin, pero ikaw naman sobra sa tapang. Tumawa siya ng bahagya, at bigla isinabi, minsan, nangangarap ako ng ibang buhay. Hindi ito yung may bahay sa probinsya, mga lutong ulam, at pagpunta sa paliguan kasama ang asawa. Gusto ko ng buhay na puno ng panganib, kung saan hindi mo alam kung ano ang susunod, kung saan pwede ba, ay hindi na kailangang itanong. Ngayon, baka huli na, o baka panahon na, tahimik kami, ramdam ko ang kanyang hininga, at napansin ko ang isang patak ng pawis na dumula sa kanyang balikat bago ito nawala sa ilalim ng tuwalya. Lahat tayo, naglalaro lang, di ba? Bulong ko. Pero minsan may isang tao na nagsasabi, tama na ang laro. Tumalikod si Vicky at tiningnan ako ng seryoso. Ang mga mata niya ay puno ng desisyon. Sabi mo, pagsisihan mo ba? Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko gustong marinig ito, at marahil ay ganun din siya. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang noo niya ay humipo sa akin, at ang pisngi ay nakadikit sa akin. Hindi kami humalikan, ngunit ang bawat hininga ay parang isang pangakong hindi na matitinag. Hindi na natin kailangan gawin yan, sapat nang maiisip natin, sabi niya. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang balikan pa. Kahit wala pang pisikal na nangyari, nagbago na ang lahat. Lumabas si Vicky at bumulong, tingnan mo si Luningning. Nakagawa na siya ng desisyon. Kailangan lang kami ang huwag mahuli. Naupo ako sa bangko, ang isip ko ay parang pugon na naglalagablab, at ang dibdib ay tahimik, nangingilabot. Pagbalik sa loob, ramdam na ramdam ang kakaibang hangin. Hindi lang dahil sa singaw, kundi dahil sa mga lihim na bumabalot sa amin. Nandun sina Luningning at Dino, nakaupo ng magkatabi, walang sapin sa paa, nakaputi ang mga tuwalya, at nagtatawanan. Nakita ko ang kakaibang tingin ni Luningning kay Dino, hindi na biro lang, kundi parang isang bukas na laro, na tila sinasabi ng kanyang mga mata, sawa na akong maging angkop na asawa. Pumasok si Vicky. Tahimik na inilapag ang tuwalya at iniwan itong nakabitin sa hook. Nakatayo siya, hubad, na parang wala siyang pakialam kung sino ang nakatingin. Walang nagsalita. Lahat ay nakakaintindi. Tumayo si Dino at may ngiti, mga pare, sugod tayo ng patas. Walang tuwalya, sino ang nagpapainit, hindi nagsisinungaling. Sino ang nagtago, hindi kasama, tahimik na nagsimulang maghubad ang apat. Sa katahimikan, walang hiya, puro pananabik na tingin na hindi na umiwas pa. Pinanood ko si Luningning na dahan-dahang inalis ang tuwalya, hindi tulad ng ginagawa niya araw-araw sa bahay, kundi parang artista sa entablado, hindi para sa akin, para kay Dino. Hindi ko naramdaman ang selos, kundi isang kakaibang kiliti. Parang pumasok sa isang mundo na lahat ay posible basta pinili mo. Sa loob ng paliguan, mas malapit kami sa isa't isa, ang mga tuhod ay halos magdikit. Basa, malamig at mainit ang katawan sa kapaligiran. Walang nagkunwaring nagre-relax lang, tumatakbo ang mga mata. Naglalakad ang mga kamay, sinusubok kung sino ang magtatagal, sino ang unang tatango, sino ang unang magsalita. Si Vicky ay unang humiga, nakatingin sa kisam na may ngiti na parang mailihim na alam. Si Luningning ay nakaupo sa tabi ng pinto. Lumapit si Dino sa kanya at bumulong sa kanyang tainga ng isang bagay na nagpapatawa kay Luningning, isang tawa na hindi pang kaibigan lang, kundi yung tawa ng taong natutunaw sa loob. Hindi ko tinanong kung ano iyon. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin. Isa-isa kaming lumabas ng paliguan, walang sumigaw o nag-udyok,
bawat isa ay sumunod sa taong gusto niyang makasama sa gabi. Sa pagsikat ng araw, ang liwanag ay dahan-dahang sumilip sa bintana ng maliit na kubo sa liliw. Ang hangin ay malamig pa, ngunit sa loob, may init na hindi basta-basta mawawala. Si Mara ang unang nagising. Nakahiga siya sa gilid ng kama, nakabaluktot ang katawan at nakatakip ang isang kamay sa dibdib, parang batang natutulog ng payapa. Ang kanyang mukha ay malinis, walang bakas ng pagod o pagkabalisa, parang isang panibagong tao na nagising mula sa isang mahabang panaginip. Dahan-dahan siyang tumayo, inalis ang mga kumot at nilakad papunta sa kusina. Dito na niya nakita si Luningning, nakatayo sa tabi ng electric kettle, naghahanda ng kape. Nakasuot ito ng maluwag na puting blouse na tila hiram mula sa isang lalaki, marahil si Dino, at walang suot na pangilalim. Ang kanyang buhok ay magulo, parang hindi pa tuluyang gumising ang isip, ngunit ang mga mata ay maliwanag at may kakaibang sigla. Gising ka na? Tanong ni Luningning na may ngiting maihalong pagkamulat sa umaga. Sagot ni Mara, umupo sa mesa habang umiinom ng tubig. Gusto mo ba ng kape? Bahala ka, sagot niya na parang walang anuman. Pero sa likod ng katahimikan ay ramdam ang bigat ng mga nangyari kagabi. Hindi nagtagal ay dumating si Dino, walang suot na pang-itaas, may tuwalya na nakalagay sa balikat, at may bahagyang paghilik sa mukha dahil sa kakulangan ng tulog. Grabe ang paliguan kagabi, sambit niya habang yumuko para kunin ang tasa ng kape. Parang 10 taon akong nabuhay ng maluwag, napangiti si Mara, tumango lang sa kanya. Hindi niya kailangan pang sabihin ang nararamdaman. Sa likod ng kanilang mga mata, lahat sila ay may dalang lihim, mga lihim na hindi mabigkas sa salita. Si Vicky ang dumating huli, nakasuot ng simpleng t-shirt at nakaayos na buhok. Umupo siya sa tabi ni Mara, tahimik na kumain ng tinapay habang pinagmamasdan ang mga nagaganap. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, hindi biro, hindi laro, kundi isang matalim na pag-intindi sa lahat ng nangyari. Habang nagkakasalo-salo, walang isang salita tungkol sa nakaraang gabi. Wala ring halatang pag-aalala o pagtanggi. Parang lahat ay nagkasundo na may mga bagay na hindi na kailangang pag-usapan. Sa pag-alis nila, hindi nagkaroon ng mga yakapan o halik. Isang malumanay na pagtango, isang mabilis na tingin, at ang bawat isa ay naglakad patungo sa sariling sasakyan. Si Mara ay nakasakay sa kotse, tahimik na nakatanaw sa labas ng bintana habang iniikot ang susi sa ignition. Sa salamin ng rearview mirror, napansin niya si Vicky na nakasakay kay Dino. Sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata, walang ngiti, walang galak, puro pag-intindi lang, hindi niya maalala ang daan pa uwi. Tahimik ang biyahe, ang radyo ay tumutugtog ng jazz, na tila ba naglalaman ng lahat ng emosyon na hindi nasabi. Si Luningning ay nakatingin sa malayo, inaayos ang kanyang buhok, tila may gustong sabihin, ngunit lagi itong pinipigil. Dumaan sila sa isang gasolinahan para bumili ng kape at tubig. Si Mara ay bumili ng kape, si Luningning naman ay tubig. Sa loob ng kotse, uminom silang tahimik, isang eksena sa karaniwang buhay ng mag-asawa, ngunit may dalang kakaibang bigat. Habang nagmamaneho, iniisip ni Mara kung bakit hindi siya galit. Walang puot sa sarili, sa asawa, sa mga kaibigan. Wala ring pagkakasala, lamang ang isang kakaibang kawalan, isang katahimikan na parang huminga siya ng matagal at ngayon naglabas na ng hangin. Bakit nga ba namin ginawa ito? Tanong niya sa sarili. Siguro dahil sa pagkabagot, sa pagod, o sa pagnanais ng bago kahit sandali lang. Sa buhay mag-asawa, hindi lang galit at sama ng loob ang naipon, kundi pati kuryosidad at pagnanasa ng kakaiba. O baka, dahil sa lahat ng ito, kami ay naging mas tapat sa sarili kaysa sa inakala namin, sabi nila ang pagtataksil ay pagtataksil. Pero mas nakakatakot ang magpanggap buong buhay, matulog ng mailihim, magsalita ng pagmamahal habang ang puso ay tahimik, sa kubo sa liliw, lahat ay totoo. Walang nagsinungaling. Alam ng bawat isa ang kanilang ginagawa, patawarin mo ba si Luningning? Tanong ni Mara sa sarili, patawarin? Sa anong bagay? Sa pagnanais niyang maramdaman na siya ay babae, hindi lang asawa, ngumiti siya sa alaala ng gabing iyon, si Luningning ay buhay, hindi pangkaraniwan, hindi mahulaan, at tunay, yung uri ng babae na minahal niya noon, sa kabilang banda. Si Vicky ay iba ang kwento. Hindi siya kailanman sumunod sa mga panuntunan. Palaging nasa gilid, naglalaro sa hangganan. Ngunit sa gabing iyon, siya ay tunay, halos marupok. Sa kanyang mga bisig, nahanap ni Mara ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang pakiramdam na hindi siya bahagi lang ng kwento ng iba, kundi ang sentro ng isang sandali.
Ngunit ano ang susunod? Ito ang tanong, babalik ba sila sa dati? Sa trabaho, sa mga lutuin, sa mga tawanan sa hapagkainan, o matatapos na ba ito sa isang gabi lang, isang pagyanig na magpapabago sa kanila para sa lahat ng panahon? Hindi alam ni Mara kung kaya nilang ulitin ang ganito. Kasi, kahit anong gawin, ang pangalawang pagkakataon ay hindi na kasing tamis, pero baka hindi na kailangan. Minsan, isang gabi lang ang kailangan para muling matuklasan kung sino ka. Hindi niya alam ang buhay ni Dino at Vicky pagkatapos nito. Hindi rin niya alam kung sasabihin ba nila ito sa iba. Marahil, mananatili itong lihim, isang gabi na nagtagpo ang 4 na tao sa isang kubo sa Liliw, isang gabi na nagbukas ng mga pinto at nag-iwan ng mga tanong, at marahil. Sa loob ng 10 taon, isa sa kanila ang muling babalik sa alaala ng gabing iyon, at ngiti ang ibibigay, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa init ng buhay na kanilang nadama, ng isang gabi na lumampas sa hangganan. Ngunit hindi naging trahedya, isang gabi na nagbigay. Lasa sa pagod na isip, isang sariwang simoy sa kanilang mga kaluluwa. Minsan, isang gabi lang ang nagpapakita ng katotohanan na hindi mo gustong marinig sa loob ng 10 taon ng pagsasama. Ngunit sa dulo, may isang lihim na bumabalot sa kanila lahat, isang misteryo na hindi pa nila nalulutas. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagiging totoo? At sino ang unang tatapak sa susunod na hakbang? Sa paglipas ng mga araw matapos ang gabi sa Liliw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Mara. Bumalik siya sa kanyang trabaho sa isang opisina sa Makati, naglakad sa makikitid na kalsada ng kanilang barangay, pumunta sa palengke para bumili ng sariwang gulay, at nagluto ng almusal para kay Luningning. Ngunit sa kabila ng mga paulit-ulit na gawain, may isang bagay na hindi mawala, ang alaala ng init, ng mga titig, at ng mga sandaling nagdulot ng kakaibang kiliti sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, napansin niya ang isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada na nagbebenta ng mga herbal na pampainit ng katawan. Hindi niya mapigilang pasukin ito, at doon nakita niya ang mga halamang hindi niya pa nakikita. Mga ito ay may kakaibang amoy na nagpapabalik sa kanya sa gabing iyon sa kubo. Habang pinagmamasdan niya ang mga bote at supot ng mga halamang gamot, napansin niya ang isang lalaki na tila matagal nang nakatira sa bayan. Siya si Mang Isko, isang matandang manggagamot at tagapangalaga ng mga lumang tradisyon sa kanilang lugar. Naghahanap ka ba ng pampainit, anak? Tanong ni Mang Isko na may ngiti sa labi. Mang Isko, sagot ni Mara, para sa isang espesyal na okasyon. Napangiti ang matanda, parang may alam na lihim na hindi niya sinasabi. Alam mo, anak, may mga panahong kailangan nating initin hindi lang ang katawan kundi pati ang puso. Pero mag-ingat ka, kasi minsan, ang init na iyon, pwedeng magdulot ng apoy na hindi mo inaasahan. Natawa si Mara, sabay sabing, parang gabing iyon sa Liliw. No, tumango si Mang Isko. At hindi lahat ng apoy ay ligtas. Minsan, kailangan mong magtanong, hanggang saan ka handang umabot. Umalis si Mara na maihalo ng kaba at kuryosidad. Sa likod ng kanyang isipan, tinatanong niya ang sarili, hanggang saan nga ba ako handang umabot? Kinabukasan, sa opisina, napansin niya na may kakaibang tingin si Luningning sa kanya. Hindi na ito ang dating tahimik at mahinhin na asawa. May halong pagnanasa at pag-aalinlangan sa mga titig na palihim na ibinabato sa kanya. Sa bawat hapunan, sa bawat sandali, unti-unting nagiging mas matapang si Luningning, hindi sa salita, kundi sa kilos, sa paraan ng pagdikit ng kamay sa braso ni Mara, sa mga ngiti na may lihim na kahulugan. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa palengke, napansin ni Mara na si Vicky ay nakatambay sa isang maliit na kapehan sa tabi ng plaza. Nakasuot siya ng maong shorts at maikling blusa na nagpapakita ng kanyang mahabang mga binti at manipis na baywang. Ang buhok niya ay nakapunitail, ngunit may isang hibla na nakalalagkit sa kanyang pisngi. Napansin niya si Mara at ngumiti ng maihalong panunukso. Kamusta, Mara? Bati ni Vicky. Mukhang may bago kang sinubukan, ha? Napangiti si Mara, hindi sigurado kung dapat ba siyang magalit o tumawa. Minsan, kailangan lang ng tao ng bagong hangin, tumango si Vicky. Tama ka dyan. Pero tandaan mo, hindi lahat ng hangin ay malinis. Minsan, dala nito ang unos, habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Mara na mapansin kung gaano kakomportable si Vicky sa kanyang balat, hindi gimmick, hindi palabas, kundi isang natural na pagkatao na nakakaakit at nakakatakot sa parehong oras. Pagbalik sa bahay, si Dino ay abala sa pag-aayos ng kanyang motor sa garahe. Ang kanyang mga kalamnan ay kitang-kita sa ilalim ng basa niyang t-shirt. Nang makita si Mara,
ngumiti siya ng maihalong hiwaga at sabi, balik tayo sa liliw, mga bes. May mga bagay pa tayong dapat ayusin. Si Mara ay tumitig sa kanya ng matagal. Ang puso niya ay kumakaripas, ngunit alam niyang may mga pinto na hindi na maaaring isara. Sa gitna ng gabi, habang tahimik ang paligid, si Mara ay nag-iisa sa balkonahe, nakatanaw sa mga bituin na tila nagmamasid sa kanya. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang maliit na bote ng herbal na inumin na binili kay Mang Isko. Ang lasa nito ay matapang, may halong tamis at pait, parang alaala ng gabing nagbago ang lahat. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin sa likuran, at nang lumingon, nakita niya si Vicky, na nakatayo na walang iniwan na anino sa likod ng kanyang mga mata. Handa ka na ba? Tanong ni Vicky ng dahan-dahan, na may ngiting para bang mailihim na pagsubok. Hindi sumagot si Mara agad. Ang puso niya ay puno ng tanong, ng pag-aalinlangan, ngunit sa bawat tibok, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras, hanggang saan ka nga ba handang umabot. Bulong ni Vicky na parang isang hamon, ang sagot ay nanatili sa hangin, nakabitin, parang isang lihim na kailangang tuklasin sa susunod na kabanata ng kanilang buhay. At sa likod ng lahat ng ito, sa isang madilim na sulok ng bayan, may isang taong nagmamasid, may mga matang nagkukubli sa dilim, naghihintay sa tamang sandali upang isiwalat ang isang lihim na magbabago ng lahat. Sino siya? Ano ang kanyang ugnayan sa apat? At ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagdalo sa gabing iyon sa liliw? Ang sagot ay nakatago sa dilim, naghihintay sa susunod na kabanata. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa ritmo ng buhay ang apat, si Mara, Luningning, Dino, at Vicky, pero may mga bagay na hindi na nila maikakaila na nag-iba na. Sa Makati, habang naglalakad si Mara sa mga kalye na puno ng ingay at tao, dala niya ang bigat ng mga natuklasan sa liliw. Ang bawat kanto, bawat tao, bawat tanawin ay tila may tagong kwento na hindi niya palubos na naunawaan. Sa opisina, ang mga mukha ng mga katrabaho ay nagiging mga anino, at ang bawat tawanan ay maihalong pagdududa sa kanyang puso. Isang gabi, habang hinihintay ni Mara ang jeep sa isang madilim na kanto sa Barangay Palanan, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang may bumubulong sa kanyang tenga. Sa isang iglap, lumapit si Vicky, suot ang simpleng puting t-shirt at maong shorts. Ang buhok ay nakatali, ngunit may isang hibla na malayang bumaluktot sa kanyang pisngi. Ang mga mata ni Vicky ay naglilihim ng isang lihim, at ang ngiti niya ay tila may halong panunukso at pang-udyo. Mara, parang may iba kang tinatago. Wika ni Vicky na may tinig na puno ng pagsubok. Hindi mo ba gusto malaman kung hanggang saan talaga ang kaya mong abutin? Napangiti si Mara, hindi alam kung dapat ba siyang matakot o maengganyo. Baka nga, sagot niya ng bahagya. Pero paano kung ang pagsubok ay magdulot ng apoy na hindi ko na kayang apulahin? Tumango si Vicky, sabay sabing, may mga apoy na kailangang sindihan para matuklasan ang katotohanan. Pero maging maingat, kasi minsan, ang apoy na iyon ay maaaring sumunog sa lahat ng alam mo. Sa gabing iyon, naglakad silang magkasama sa madilim na kalsada. Ang mga ilaw ng poste ay naglalaro sa kanilang mga anino. Sa likod ng katahimikan, ang bawat hakbang ay puno ng tensyon, puno ng mga salita na hindi nasabi. Samantala, sa bahay ni Luningning, abala si Dino sa pag-aayos ng kanyang motorsiklo. Ang tubig na tumutulo mula sa kanyang basa na t-shirt ay nagbibigay diin sa mga kalamnan niya na matagal ng pinagyayaman. Nang makita niya si Mara, ngumiti siya ng maihalo ng hiwaga at katapangan. Babalik tayo sa liliw, bes, wika ni Dino na may matamis ngunit seryosong tinig. May mga bagay pa tayong kailangang harapin, tumingin si Mara sa kanya, ang puso ay kumakalabog, ngunit alam niyang may mga pinto na hindi na maaaring isara. Sa isang gabi ng malakas na ulan, habang nakaupo si Mara sa balkonahe, iniinom ang maliit na bote ng herbal na inumin mula kay Mang Isko, napansin niyang may aninong kumikilos sa dilim ng kanilang bakuran. Biglang lumabas si Vicky, nakasuot lamang ng maikling shorts at maluwag na t-shirt, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa dilim. Handa ka na ba? Tanong ni Vicky nang may ngiting puno ng hamon, hindi sumagot si Mara agad. Sa kanyang dibdib, ang sagot ay malinaw. Hindi na siya pwedeng umatras. Sa likod ng lahat ng ito, sa isang madilim na sulok ng bayan, may isang taong nagmamasid. Ang mga matang iyon ay nagkukubli sa dilim, naghihintay sa tamang pagkakataon upang ibunyag ang isang lihim na magpapabago sa buhay ng apat. Sino siya? Ano ang kanyang tunay na ugnayan sa kanila? At ano ang sikreto ng gabing iyon sa liliw na kanyang tinatago? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Isang kwento ng pagnanasa, pagtataksil, at pagtuklas sa mga hangganan ng puso at katotohanan.
Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting sumasalamin sa mga mata ni Mara ang mga tanong na walang sagot. Ang bawat sandali ay tila may dalang bigat, sa bawat pagtawa, mayroong lihim na lungkot na nagtatanim ng halaman sa kanyang dibdib. Sa bahay nila sa Quezon City, habang nagluluto si Luningning ng hapunan, napansin ni Mara ang kakaibang sigla sa kilos ng asawa, ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang braso na maihalong pag-aalinlangan at pagnanais. Ang mga mata ni Luningning, dati mahinhin, ngayoy may ningning na parang apoy na unti-unting sumisiklab. Isang gabi, habang nakaupo sa maliit na balkonahe ng kanilang kondo, si Mara ay nagmumuni-muni sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak niya ang bote ng herbal na inumin na binili kay Mang Isko. Ang lasa nito ay matapang, may tamis na maihalong pait, gaya ng alaala ng gabing nagbago ang lahat. Hanggang sa may maramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang likuran, nilingon niya ito at nakita si Vicky, nakasuot ng puting t-shirt na bahagyang bumabaluktot sa kanyang manipis na baywang, at maong shorts na nagpapakita ng kanyang mahahabang binti. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na ponytail, ngunit may ilang hibla na malayang dumudula sa kanyang pisngi. Ang mga mata ni Vicky ay naglalagablab, puno ng lihim na hamon, handa ka na ba? Tanong ni Vicky na may ngiting nag-udyok sa dilim ng gabi, hindi agad sumagot si Mara. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan at kaba, ngunit sa bawat tibok, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras, hanggang saan nga ba ako handang umabot. Bulong niya sa sarili at sa kanyang mga mata ay sumilay ang determinasyon. Sa kabilang dako ng bayan, may isang taong tahimik na nagmamasid, isang aninong matagal nang nagtatago sa dilim. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang isiwalat ang isang lihim na magbabago sa lahat. Ang kanyang mga mata ay malamlam ngunit matalim, puno ng sikreto na nag-ugnay sa apat na buhay na ngayon ay naglalakbay sa isang landas na puno ng pagdududa, pagnanasa at pagtuklas. Sino siya? Ano ang tunay niyang papel sa kwento ng apat? At ano ang lihim na dala niya na maaaring sumira o magligtas sa kanila? Ang sagot ay nakatago, naghihintay sa susunod na yugto ng kanilang buhay, isang yugto na maglalantad ng mga lihim, magdadala ng mga pagsubok, at magbibigay ng bagong kahulugan sa kanilang mga puso. At sa huling eksena ng gabing iyon, habang ang hangin ay humahaplos sa mga naglalakad sa lansangan, isang lihim na ngiti ang lumutang sa labi ni Vicky. Isang ngiti na nagsasabing ang laro ay nagsisimula pa lamang.